Hello, good afternoon po ulit sa Honey Talk. Welcome po ulit sa isang episode po ng Honey Talk. Matutunghayan natin ngayong afternoon po ang buhay ng isang kasakasama ko sa church rin po. Ito ay puno ng inspiration, pag-asa, pangarap po na mostly ng mga OFW, yun ang hinahanap pag sila ang nagdesisyon na pumunta sa ibang bansa. Kaya it is my pleasure to tell you, to introduce to you yung bago kong guest. Siya po ay si Gemma. Good afternoon, Gemma. Good afternoon po. Welcome sa Honey Talk. Kamusta ka? Okay lang naman, te. Okay. Kamusta ang buhay OFW mo? Ito, mahirap na masaya, malungkot, minsan, sa dami ng pinagdadaanan. Pero lumalaban. Lumalaban pa rin. Anong year kang nakapunta dito sa Hong Kong? Year 2014? 2014. Opo. So, yung employer mo, yun pa rin? Yung employer hanggang ngayon, valid 9 years, 10 years na po ako doon kay sa amo ko. Wow, hallelujah. So, ibig mong sabihin, you've been to your employer for 10 years na. So, that is 5 kontrata, di ba? Yes po. Oh, so how is it? Bakit you decided na mag-stick ka sa isang employer? Dahil sila ay mabait. So, tinuring nila akong bilang isang pamilya, hindi bilang Isang katulong. Kumbaga, family. So, kaya ako nagtagal sa kanila dahil sa matapat. Kumbaga, yung lahat ng mga trabaho ginagampanan. Kaya, pero sis Gemma, ano talaga ang nagtulak sa iyo na maging OFW ka? Are you married? Yes po, married po ako ng 15 years. So 15 years, so may anak po kayo? Wala po. Hindi po ako nagkaroon ng anak. Kamusta po si Mr. Ish? Mabuti naman po siya, te. Kasi siya ay nasa Pinas siya. So, nagiging din siya sa akin, nagiging tapat. So, ako naman ay walang duda. Kung nagiging tapat din. Bakit? Ano ang, okay lang ba itanong sa'yo, bakit hindi kayo nagkaanak? Ano ang dahilan? So, hindi ko po alam, te, kasi nung stay naman ako ng 2 years, and then sa pagiging 2 years noon, dahil hindi ako nagkaroon ng anak, so bumalak ako nag-apply dito sa Hong Kong. So bali, ang ibig mo sabihin, nagstay ka muna ng 2 years bago ka nag-OFW. Opo. And both of you tried na magkakaanak, pero walang nangyari. So that moment, since hindi kayo nagkaanak, nag-decide ka na mag-OFW. Yes po. Bakit? Anong dahilan? Financial? Hindi po naman, sa financial po, okay din naman. Kumbaga, siguro, gusto mo din naman na magiging okay yung buhay. So, kumbaga, kung nasa Pinas ka, ang liit ng may income. Kung pagdating sa bilang OFW, ang mag-iba talaga ang magkaiba yung kinikita. Kaya napag-isipan ko na mag-abroad. Kasi yung tulad ng sabi ko, hindi kami nagkaroon ng anak, kaya nag-decide ako na pumunta dito. Sa pamilya mo po, kamusta yung mga parents mo? Wala na akong magulang. Since 22 years old pa lang ako, naulila na ako ng ama. Kaya... Pero may mga kapatid ka? Yes po, ako po yung panganay. So ako yung 4 kong kapatid, sila yung may anak. Pero ako yung panganay, wala akong anak. Kumbaga, isa na lang ang hindi marriage, siya yung bunso namin. So, since wala kang pamilya, you extend a help financially through your siblings, yun ba? Tumutulong ka sa kanila? Yes, minsan po pag
wala nang silang pagkukunan Oo, ganun. nanghihiram sila Yes. o you give it heartedly to them. Yes. Oo. So, but as I remember, you mentioned na may tinutustusan kang bunsong kapatid mo. Oh yes po, yung bunso namin. Mm. Kasi po, kumbaga, ako yung walang anak, so kumbaga nakapokus ako sa kanya. Yung mga kapatid ko, hindi ko sila inaano kung magbigay sila or hindi. Kung ano yung kaya nilang ibigay, yun na lang ang inaano nila sa kapatid ko. Pero total, ako yung gumastos as in about sa mga financial sa pag-aaral niya, ganun. Sis, Gemma, anong memory na mai-share mo tungkol sa parents mo? Ano ba? Both sila namatay o una mo na yung father mo tapos ang mother mo? Yung father ko po ang namatay. Sa sakit. Yes po. Anong sakit niya? Ano po, kumbaga, Heart attack or diabetes? Ano po? ano siya po, heart attack po siya. Is it Kumbaga a sudden? complication, kumbaga high blood. Pero sudden, hindi nyo iniisip na mamatay, mawala Hindi siya. po, hindi ko po iniisip na ganun. Kasi as in, bigla lang siya nawala sa amin. Kasi yung, yung high blood, pag high blood, hindi mo, ang alam mo, healthy siya, pero sa bigla na nawala sa amin na ganun na lang, hindi namin akalain na mawala sa amin. Nung nawala po yung parents mo, especially yung father mo, nandito ka na sa Hong Kong o nandito? Hindi po, nasa Dubai po ako noon. So Since hindi to yung... 2000, yes po, 2007, 22 years old ako noon na nag-abroad na. First time ako nag-abroad sa Dubai po. After 8 years, yun na yung napunta na ako dito. 2013, nandito na ako sa Hong Kong. Yun naman yung mother ko, namatay siya. 7 months pa lang ako, nandito rin ako sa Hong Kong. So bale, hindi ang Hong Kong ang unang bansa na Hindi po, first time Dubai. ako sa So yung Dubai, ano rin yung trabaho mo? Is domestic helper rin? Domestic helper din po. Katulad din dito, mag-aalaga ng mga bata. So, nagiging 8 years din po ako doon. How is it? Bakit mo anong buhay ng, kung i-compare mo ang Dubai sa Hong Kong, ano ang pagkakaiba nila? Malaki po. Kasi yung Dubai, aside na mainit, so, yung, kumbaga, yung sahod, magkaiba. Maliit. Maliit, kumbaga, triple. Kung noon, sumasahod ako ng 7,000 pesos. Noon. Dito Kumpara mo dito sa Hong Kong, ang laki pa talaga. At saka isa pa, ang kagandahan dito sa Dubai, wala kang day off. Dito sa Hong Kong meron Dito talaga sa tayo. Hong Kong meron, hindi katulad dito sa Hong Kong, every Sunday may day off. Pero yung experience mo ba bilang domestic helper, naging madali sa Dubai? Is yung employer mo ba mabait sa'yo rin? Or Yes. merong kang bad experience? Wala naman akong, sa Dubai naman po, wala naman problema kasi kung sa trabaho, kinakaya naman. Kumbaga, ang inaano lang, yun nga, tulad lang, yung inaano ko doon kung bakit ayaw ko nang bumalik kasi kumbaga, malayo pa, tapos yung sahod, maliit kahit anong pagsikat mo doon, hindi siya madagdagan yung sahod mo. So, yun rin po, no, ang isang pagkakaiba ng Hong Kong sa Dubai. Usually, Hong Kong is really, stricto ang Hong Kong dahil meron tayong rules and regulation na hindi pwedeng part-time, hindi pwedeng stay out, pero yung sahod is really by standard. So, sa buhay ni Gemma, she choose Hong Kong dahil nga mas greener pasture ang Hong Kong. Mas maraming chances na talagang makapag-ipon ka para matupad yung pangarap mo. Kaya yun ang isang dahilan ni Sis Gemma. Sis Gemma, nung nandito ka na sa Hong Kong, sabi mo nga you've been in one employer. Puwera dun po kasi you're so blessed nung nakikita ko. Ano po yung isa pang, meron ka bang struggle bilang OFW dito sa Hong Kong? Yung meron kang na-encounter na hindi maayos, not only sa employer mo, basically sa ibang domestic helper, how is it? Meron po. Okay. Bilang yung pagtipon-tipon ng magbabarkada, gano'n.
So, siyempre po, meron kang hindi mo napapansin, meron kang hindi talaga mapapansin. Mm. So, ang kinakailangan doon, ang ginagawa ko lang, lumalayo na lang ako sa, So what are you trying to say is, sa mga grupong-grupo ng domestic helper, hindi mawawala na minsan inaabuso ka. yes, Basically, financially, na kung bago ka. Kaya we must, yung sinasabi mo, bilang domestic helper, magiging aware tayo. yes, tama Ganon. po, yeah. So, sis Gemma, gusto ko bang ipaalam na si Sis Gemma is kasama ko rin sa church sa Hills of Glory. Paano mo na-encounter ang Hills of Glory? Paano mo nakilalang Hills of Glory? Paano ka nakapunta ng church ng Hills of Glory? Sino nag-invite sa'yo? Bali, ang nag-invite sa akin po si Jamie. Sis, okay. Siya yung nag-invite sa akin. Actually, ito yung first time ako na sa church na nag-invite sa akin. Kumbaga, matagal na rin ako sa kabila. Mm-mm. Pero, yun nga po, dahil yung about lang sa mga financial, yung mga kasamahan mo, kung umiwas lang ako ng yung ayaw mo na mangyari doon katulad ng nalalaman mo, kaya yun. So, nag-decide ako na dito na lang ako kasi malapit yung church dito kaysa naman lumayo pa ako. Oo, so medyo magastos pa. Yes. So how is your experience with Hills of Glory? How is your prayer life? Paano nakatulong ang Hills of Glory sa buhay pananampalataya mo? Ang ano ko po, Ang prayer life mo ay nagbago dahil nagbago ang ko dahil yung sa magiging tapat. okay, Yes. naging Matapat ka. So, ipakita mo na ikaw ay magiging matapat ka. Hindi lang yung by words, words, kailangan gagawin mo. by action. Yes. So Hindi lang yung salita ng ganito, pasok ka, labas, wala na. Kailangan din intindihin mo. Kailangan yung nasa puso mo ay andun na, magiging tapat. Oh, so Hills of Glory let you realize na ang pananampalataya sa Lord, tinuruan ka mas lalong tumatag ang Matatag, magiging yes. magiging tapat mo sa Diyos. Yes. Ganun. So ito yung ano ko sis Gemma, bilang isang Kristiyano na ngayon, no, ano yung pwede mong i-share sa mga viewers natin, especially na naranasan mo na yung pagmamahal ng Panginoon, naranasan mo na yung fellowship ng mga Hills of Glory. Ano yung mapapayo mo sa mga gustong maging OFW ulit dito sa Hong Kong? Ang masabi ko lang sa mga kapwa kong OFW, kailangan magiging matapat tayo at saka kung mayroon ka mang kaibigan na ganito, mahilig siya na kumbinsihin na kung ano yung pinaplano na sa'yo na ayaw mo, kailangan ka nang umiwas. So, ang ano ko lang, magiging panatag ka lang at mapakumbaba. Okay. So, for those who wanted to be an OFW, anong masasabi mo? Kailangan nilang maging matatag rin. Yes, kailangan nilang maging matatag. At saka kailangan nilang matutong mag-ipon. Yes, matutong mag-ipon. At iwas muna sa luho-luho. Yun. Yes. Yun Kasi, yung Sis Gemma, she's trying to share na mostly ng mga OFW kasi hindi nila alam yung financial plan nila. Kaya gusto niyang ipaparating sa mga gustong mag-OFW, we must learn how to manage our finances. Especially, alam natin na the one reason na gusto natin pumunta ng Hong Kong is para makapag-ipon tayo para sa ating pamilya, sa ating anak. Despite walang anak si Sis Gemma, gusto niyang iparating sa atin na hindi yung dahil nandito tayo, wala tayong anak,
gagastos tayo ng gagastos. We should always learn how to save para pag uwi natin, hindi tayo, meron tayong mahuhugot, meron tayong nakitang investment. Sis Gemma, meron ka bang favorite Bible verse na may share po? Yes. Eto po. Okay, pakibasa po. 1 Corinthians 10:13. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but where you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Wow. Napakagandang Bible verse. How is it? Paano nakatulong yung Bible verse sa iyo? Yung faithful ko, kailangan magiging tapat. Oo. Kailangan maging tapat ka. Para si Lord? Para kay Lord. Mm. Hindi yung pasok ka lang, paglabas mo, wala na. Kailangan din mag-focus ka. Tama. Yes. So, parang ang sinasabi mo na ang Panginoon palaging faithful sa atin, kaya Yes. dapat tayo rin suklian natin yung faithfulness kay Lord. Yes. Oo, ganon. So, nakikita mo talaga na sa buhay pananampalataya mo, natutunan mo talaga na ang Panginoon pala is tapat talaga at sapat siya sa buhay natin na Yes. hindi na natin kailangan pa ng anong bagay para we will be happy. Yes. Okay, tama we will be po. contented, we will be always Kung ano yung meron see sa- the amazing grace of the Lord. Thank you, Sis Gemma. Thank you po, I'm walang so blessed na nag-oo ka ngayong hapon despite na sa very short notice lang sa'yo. It's my pleasure talaga na nandito ka na kahit papano na share mo yung buhay OFW mo from Dubai, sa Hong Kong, at sa buhay. Ikaw ba yung panganay? Yes po, ako yung panganay. Kasi alam ko panganay talaga, mostly sa mga kapatid talaga, hindi makakahindi, di ba? So, Totoo yan. talagang hallelujah sa buhay mo, Sis Gemma. Thank you po. Thank you. And Thank you rin po ate at nakilala ko kayo na group sa natin sa church. So, I'm blessed because nakilala ko po kayo. Okay, So, hindi- meron akong pangalawang pamilya. amen to that. Thank you, and I hope to see you more in the church na maging mas malalim. Thank you. Yes po, thank you po ate. Bye.